Ilang umano 2,000 kundi mahigit 3,000 ang idineploy sa Kingdom of Jesus Christ para sakupin ito at halughugin ang buong compound. Hindi po pinapayagan pumasok kahit yung abogado. Ang makalabas naman ay deklara ni Torre na hindi na papasukin sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Sa mga kasama po sa umano'y mahigit 3,000 ay ilang puwersa po galing sa Amerika. Paano umano ito nasabi ng taga Kingdom of Jesus Christ? Dahil mga kababayan, kitang-kita umano sa kanilang uniforme at ito po ay may tatak pa na airborne na logo. Mga kababayan, malinaw po na hindi lang po Philippine Police ang pumasok, kundi kasama po ang buong puwersa ng Amerika. Nung nabidyuhan po ang mga taong ito, agad po nila na tinakpan ang kanilang pagmumuka. Ito po mga kabayan. Oh, ang gana. Kuya, wala pa tulog oh. Pagpamata. Pareha tawa itulog. Dami among sudan karon niya. So makita natin mga kababayan, pagkatapos niya nakita na binibidyohan siya, abay tinakpan niya po yung kanyang pagmumuka. Ngunit hindi po nila tinakpan itong logo na nakatapat sa kanilang dibdib. Malinaw po na sila ay puwersa na galing sa Amerika. Pupunta sa gera, ang So kasunod po niyan mga kababayan po natin, ilan po sa mga miyembro ng KOGC ang pinagpusasan, pinagtalian po na umano'y wala naman silang ginawa. Hindi naman po sila nanaban. Hindi naman po nila hinarang ang mga pulis. Kundi kini-question po nila ang kanilang pagpasok dito po sa teritoryo na pagmamayari mismo ng Kingdom of Jesus Christ. So kung makikita natin mga kababayan, ito po pinagtalian po ang ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Wala umano silang armas o kahit ano man lang na makapanakit sa mga pulis. Sila po ay nag-question dahil nagulat po sila sa sobrang dami ng pulis na pumasok at may mga dala pa na matataas na kalibre ng armas. Ayan, kung makikita natin, sila po ay pumapasok sa loob ng Kingdom of Jesus Christ na illegal umano ayon po sa abogado ng taga KOJC. At may isang pulis pa na nagkakaman sa kanila at minamadali po silang pumasok sa loob. At ang itong mga tao na kumikwestiyon na sila naman ay may karapatan dahil sa pagmamayari nila ito. Dito sila nakatira, dito sila namumuhay, at ito po ang Kingdom of Jesus Christ na kanilang pinagdarasalan. Pero sinira po umano nitong mga pulis na hindi natin alam kung sino ang pinaka-umuutos at madalas kausap umano ni General Torre Diwata. Mga kababayan, ito ba ang sinasabi nating na irespeto yung karapatan ng bawat Pilipino? Nasaan na po yung tinatawag na to protect and to serve? Nasaan na po yung mandato ng Philippine National Police? Mga kababayan, ang nangyari ito ay kinundanan din po ni Amy Marcos. Nakundina niya umano yung pag-deploy ng 2,000 pulis sa premises po ng Kingdom of Jesus Christ. Tinawag niya itong unwanted and unjustified disturbance. Nagdulot umano ng takot at kahit pa yung mga na-report na umano'y may mga nasaktan at may mga nagurgur pa sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na umano'y pinoproteksyonan lamang nila ang kanilang constitutionally protective rights and unacceptable. Sinasabi po ni Senator Amy Marcos at nakikiusap ito na itigil na umano itong ginagawa ng Philippine National Police at i-priority umano ang safety ng bawat sibilyan. Ngunit sa oras na ito, habang ang bidyong ito ay pinapanood nyo mga kababayan po natin, patuloy pa rin ang pag-apply ng excessive force ng Philippine National Police. Kasama pa nga itong puwersa ng Amerika na namataan po sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. May mga dala ng mga matataas na kalibre ng armas na tila ba handang gumorgor sa sinuman na kanilang gustong gurgurin. This is a second incident of excessive force by the PNP and must be stopped immediately. Yan ang mensahe ni Amy Marcos. Ito na ang pangalawang pagkakataong nagpamalas ng di katanggap-tanggap na puwersa ang PNP. Kailangan itong mahinto at hindi na maulit pa. Isang malaking dungis ito
sa pulisyang Pilipino. Pero ang tanong natin, dito po sa sinabi ni Senator Amy Marcos, may ginawa po ba siyang aksyon kagaya ng ginawa ni Senator Bato na personal na pinuntahan po ang compound ng QOGC at kinausap itong si Torre? Pero wala po, hindi po nila nirerespeto dahil may mas mataas na personnel, may mataas na opisyal na umuutos na laging kausap ni Torre sa telepono. Senator Amy Marcos, kung ikaw talaga ay concerned at bukal parang galing talaga sa iyong puso ang iyong sinasabi, bakit hindi mo kausapin ang iyong presidenteng kapatid? Bakit hindi mo kausapin ang opisyal ng DILG, ng PNP at sabihin itigil na ito, ikaw yung nag-uutos? Bakit hanggang statement na lang po tayo? Mga kababayan, ito po is another panlilin lang na yung ginagawa ng kanyang kapatid is nakita po natin na pang-aabuso na, sobra na marami na ngayon ang taong galit na posibleng mauulit na naman ang nangyari sa kanyang ama. Marami na ngayon ang nanawagan na magmarcha papunta sa EDSA at diretso umano sa Malacanang. Bakit ang anak nitong babae na si Amy Marcos, bakit wala lang? Handa na ba sila na harapin ang puwersa at galit ng sambayan ng Pilipino? Kasi kung statement lang po mga kababayan po natin ang ipapalabas at sasabihin ni Amy Marcos, wala na itong epekto. Lalo na po dito kay Torre na hindi natin alam kung ano po yung kinarga nito, ano po yung hinitit nito, kung bakit ganito ito ngayon ka-agresibo mga kababayan po natin na pumasok diyan sa QOGC. Amy Marcos, pwede mong tawagan ng mga pulis, pwede mong personally na puntahan kung talagang concern ka, magpakita ka ng suporta. Dahil useless po ang statement na ito kung ikaw mismo ay hindi gumagawa ng aksyon. Kapatid mo ang presidente, pwede mong kausapin, may direct line ka naman para ipatigil ito kung talagang gusto mo. Pero malinaw mga kababayan po natin na walang makakapigil sa kanilang ginagawang karahasan ngayon. Yan sa Kingdom of Jesus Christ. Ang hindi ang yung hindi galit dito, yung hindi nagre-react dito at mga natutuwa pa, malinaw na sila po ay bayaran, malinaw na sila po ay nakikinabang sa pagnanakaw at pang-aabuso ngayon na ginagawa ng administrasyon ito. Kasi kahit ikaw dilawan, ikaw loyalista, nakita mo kung gaano karahas ang kanilang pag-apply. Malinaw din na wala po diyan ang kanilang hinahanap na si Kibuloy. Bakit pa sila paulit-ulit na naghahalugan? Ano ba kanilang tinatarget? Si Kibuloy o yung ari-arian? Yan po yung tanong natin mga kababayan. Ano po ang inyong komento, opinion na nangyari ngayon diyan sa QOGC? Na hanggang ngayon ay patuloy po na hinahalugan. Pangalawang araw na po sa puwersa ng pulis na halos mahigit 3,000 umano ayon sa taga QOGC. Maraming salamat.